Wala ka nang magagawa, Antingero. Ibigay mo na ang pagkakataong ito. Wika ng nilalang na tanging siya lang ang nakakaalam. Huwag kang pakagampante. Hindi mo pa alam ang kaya kong gawin. Kahit magsanib puwersa pa kayo ng pinuno mo, wala akong pakialam. Sagot ni Nuli sabay pakawala ng mga sumpa laban sa kanyang nakaharap. Paglabas ng mga aninong may pangalawang kaanyuan, natahimik noon ang kalaban dahil kahit anong ramdam niya sa pinakawala ni Nuli, hindi nila magawang matunugan iyon. Kahit may sugat na ang pambato ni Nuli, hindi pa rin magawa ng kalaban niyang mapangibabawan ang ginawa niya. Sa pagganti ng pambato ni Nuli, hindi na napigilan pa ng kalaban ang bagsik ng mga anino ng bubuyog. Dahil abala sa paghabol ang kalaban sa mga anino, pagkakataon naman ng mga pambato ni Nuli ang makaganti dito. Sa muli nitong pagpalo, lumusot ang tari nun galing sa likod ng kalaban hanggang sa may pitso nito. Sa pagbagsak ng kalaban sa lupa, ay ang pagtigil naman ng pambato ni Nuli na dambuhin ng kalaban. Ayos, buddy! Sige, dambuhin mo pa! Sigaw naman ni Omar sa labas ng ruweda. Nuli, ayun na! Panalo na tayo! Tingnan mo ang pagmumukha ng lalaki, oh! Parang galit na aso. Wika sa kanyang tabi ni Danilo naman. Hayaan mo lang. Kapag idaan nila sa pisikalang laban ito mamaya, harapin natin sila ng buo. Total pinapainit na tayo nila eh. Sagot naman ni Nuli sa mga kasama niya. Sa paglabas nila ng ruweda, ay ang pagkawala naman ng mga kalaban nila. Sa lumipas na mga oras, halos lahat ng mga tandang ni Nuli at itong si Guyo ay nagdadala ng panalo sa araw na yon. Nang siyang ikinatuwa nila Omar dahil nakapusta din sila doon. Hanggang sa lumipas pa ang mga oras, napagpasyahan naman nila Omar na isusunod na ang kanilang mga manok. Dahil may sariling gaffer itong si Omar, tanging pagsilay lang ni Nuli at Danilo ang nagagawa nila dito. Isa sa mga kalaban nila Omar noon ay ang nangangasiwa sa farm ng Morsya na isa ring malakas pagdating sa panlabang tandang. Habang nanonood sila Nuli sa ginawang paghanda nila Omar, nagwika naman si Omar sa kanila ng, Buddy, sila ang makakalaban namin. Yung taga Morsya, oh, hindi yan basta-basta. Pero tingnan lang natin kung makakasabay yung sa atin dyan. Sinuli noon, tanging pagsilay at pangtango lang ang kanyang nagawa sa mga itinuro ni Omar sa kanya. Maya-maya pa, nasipat ng pangkat nila Nuli ang tatlong tandang nila Omar na handa ng bitawan sa ruweda. Nilapitan niya ang kaibigan niya habang pasimpleng nagwiwika ng, Buddy, tawagin mo lang ako. Kinakailangan mo ang tulong ko. Wika ni Nuli dito. Nang marinig ito ni Omar, sumagot lang naman yun ng, Oo, buddy. Maraming salamat. Sana nga makalusot ang mga to para naman masaya si Itay. Sagot naman ng kaibigan niya. Sa pagpasok ng kaibigan niya sa loob ng ruweda, kasama naman ito ang isang handler niya at isang gaffer. Masasabi mong hindi rin basta-basta ang kaibigan niyang yon dahil napapabilang din ito
sa malaking nagmamanok sa bakulod. Habang pinagbasdan niya ang unang laban ng kaibigan niya, napapansin niyang patas naman ang sultada, subalit hindi nakaporma yung tandang ng kaibigan niyang inilaban. Sa pumatak na halos 10 segundo, pinagapang ng kalaban ang pambato ng kaibigan niya nang walang kahirap-hirap. Ang akala ni Noli noon, normal lang ang lahat, subalit nagkakamali siya. Dahil sa paglabas ng kalaban, agaran niya itong sinundan kung saan ito pupunta. Paghinto ng 2 lalaking kalaban ni Omar, laking gulat niya nang tumigil ito sa isang matandang lalaki na may bitbit na isang sugong na gawa sa kawayan. Maigi niya itong pinagmasdan hanggang sa may dinukot ang matanda sa mismong nakakabit sa tari sa paa ng tandang ng kalaban nila Omar. Matapos itong makuha ng matanda, dali-dali naman niya itong inihulog sa sugong na kawayan na yon. Hindi noon halos maintindihan ni Noli kung anong bagay ang nakita niya sa matanda na yon, at maya-maya pa may isinukbit na naman ang matanda sa paa ng tandang ng makalaban nila Omar. At doon napagtanto ni Noli na kaya walang panama ang kaibigan niya dito dahil sa abilidad ng matandang yon. Pag-alis ng kalalakihan, agad namang naghubad si Noli ng mga karga sa katawan at nilapitan ang matanda. Paglapit niya dito, ramdam niya kaagad ang mabigat nitong presensya sa katawan. Pero laking gulat nitong si Noli nang tanungin niya ito ng, "Manong, ano yung inilagay mo sa paa ng tandang ng lalaking yon? Kaano-ano mo ba yon?" Nang sabihin yun ni Noli, pinakiramdaman lang naman niya ang matanda habang wala yung imik. Maya-maya pa, gumilid ito at nagwika ng, "Bakit? Gusto mo rin bang magpakabit ng ganon dito?" Wika nito habang tumatawa ng pahikbi-hikbi. Dahil sa hindi pagtitig nito sa kanya ng maayos, nagduda na si Noli dito. Kagad siyang nag-usal ng mga Latin upang alamin kung anong budhi ang meron ang matanda. Pagpakawala niya ng mga mahinang usal, doon na tumitig sa kanya ang matanda ng napakasama habang may nanlilisik na mga mata. Habang nagwiwika ng, "Isa kang panghas, mamayang gabi. Hahanapin kita at dukutin ko yang mga mata mo." Dahil sa sinabi nito, kaagad nang lumayo si Noli dito nang makumpirma niyang isa palang gabunang aswang ang matanda na yon. Pagdating niya sa kinaroroonan ni Omar, agara naman siyang pumasok sa loob upang lapitan ito. Nang makalapit na siya sa likod nito, nagwika naman siya sa mahinahon ng, "Buddy, pwede bang mahawakan sandali yung tandang mo? May ilalagay lang ako dyan ng mga pangontra." Bulong ni Noli dito. Pumayag naman itong si Omar na gawin niya ang mga bagay na yon dahil kahit papano naniwala ito sa mga ganun lalo na't sa kanya. Dahil alam ni Noli ang pambasag anting-anting sa kaliwa na nilapatan niya ito ng mga usal at kunting langis na nakababad sa kanyang mutya. Matapos yung gawin ni Noli, tumabi lang naman siya dito hanggang sa mailaban na ang tandang.
sa pagkapit ng sumpa sa kalabang pambato. Doon na nakita ni Nuli ang patas na laban. Nanalo nga naman yung unang sulta nila Umar, subalit nagtatamo din yun ng malulubhang tama. Sa paglabas ng pangatlong laban, napapansin na naman ni Nuli ang kakaibang tanga ng kalabang tandang. Animoy natutunogan na naman ng matanda ang ginawa niyang sumpa. Kaya't gumawa ito ng panibagong hakbang. Sa pagsalpukang muli ng mga panlaban, ramdam kaagad ni Nuli ang kakaibang kunat ng balat sa kalabang tandang. Kaya't napapaisip siyang kailangan niyang makikialam upang matulungan naman ang kaibigan niya dito. Dahil sa lakas ng kalaban, kitang-kita nila Nuli ang pagbao ng tari doon sa kalaban sa pambato ni Umar. Subalit, hindi ito nakapagbibigay ng malalaking sugat dahil nilapatan niya ito ng kabal. Ilang minuto pa ang makalipas, bigla niyang nasipat ang matandang gabunan na nagpakita sa kanyang tapat. May hawak-hawak itong patpat habang bumubuka-buka ang bibig nito. Dahil napatitig si Nuli dito, hindi niya napapansin may kakaiba na palang nangyari sa panlaban ni Umar. Sa pagsilay niyang muli dito, nasipat niyang nasa lupa na ang kabilang pakpak ng pambato nila Umar. Dahil sa pangyayari, hindi matigil ang sigawan ng mga tao dahil ramdam na nila ang pagkapanalo. Dahil saklaw ng kapangyarihan ni Nuli upang gamitin sa ibang alaga ang kanyang kakayahan, wala siyang magagawa kundi hayaan ito. Sa kasamaang palad, natalo ang pangtatlong tandang nila Umar. Bali isa lang ang naging panalo niya. Baliwala lang naman yun sa kaibigan niya dahil kung isipin, wala lang sa kanilang kalingkingan ang talong yon. Lumipas ang mga minuto. Napagpasyahan naman ng pangkat nila Nuli. Napuntahan na sila Manong Dumin at Mang Carpio. Pagbalik nila doon, naabutan nila ang dalawang matanda na abalang-abala pa rin sa kanilang usapan habang tumatagay ng tuba. Paglapit nila Nuli dito, nagwika naman siya ng, "Manong, kamusta kayo rito habang naroroon kami?" Nang marinig ito ng dalawa, ngumiti lang naman ito habang pinapalapit sila nito. "Oh, ayos lang naman kami. Mukhang may magaganap na naman na kaguluhan mamaya. Magdidilim na oh. Sasabay na tayo kila Omar. Nababalik sa kanilang baryo." Tugon nito sa kanila. Lumipas ang mga minuto. Nagtipon-tipon na ang pangkat ni Nuli at Omar. Nang mga oras na yon, nagkumustahan lang naman ang grupo sa kanilang laban ng araw na yon. "Omar, kamusta naman yung panlaban nyo? May nadadali ba kayo?" Tanong ng ermitanyo dito. "Maayos naman, Manong. Pero mas malupit itong bata mo. Lahat niyang dalang tandang at ng grupo nito halos lumulusot lahat. Pero ayos lang naman kahit may talo kami. Dahil bumabawi naman kami sa pusta dito kay Nuli." Sagot naman ni Omar dito. "Ano buddy? Uwi na ba tayo? Mukhang magdidilim na rin." Singit naman ni Nuli dito. Sinabi lang naman ni Omar na mamaya aalis na sila
dahil hinahanap pa niya ang ilan niyang mga kasama. Makalipas ang mga minuto, kasagsagan na nga silang naglalakad pabalik ng baryo. Hindi noon akalain ng mga kasama ni Omar na gano'n nagpapanalo ang mga dala nilang mga tandang. Kung sisipatin mo kasi, pawang mga normal lang na mga tao ang pangkat ni Noli. Hanggang sa nagtanong ang ermitanyo ukol sa mga nangyari sa kanilang manukan tuwing gabi dito kila Omar. Nang marinig yun ni Omar, dahan-dahan naman yung nagpaliwanag sa kanila. Mas lalong lumakas ang kutob nila dahil na rin sa salaysay ng ibang mga kasama ni Omar na nakaranas din ng ganon sa kanilang mga farm. Nang marinig yun ni Noli, doon nila napagtagpi-tagpi na ang mga nilalang na sumasalakay tuwing gabi ay iisa lang ang mga ito. Pagdating nila Noli sa baryo, agad din naman nilang isinaayos ang lahat nilang mga kagamitan at mga alaga. Sa pagsapit ng alas 7 ng gabi, abala naman sila sa pagluto ng mga bihag na mga manok para sa pulutan nila mamaya. Ayos lang naman yun sa dalawang ermitanyo. Gawa ng gusto rin naman ng mga ito ang kasayahan at inuman. Bago pa man sumapit ang alas 10, matinding salo-salo at kasayahan na ang nagaganap sa bahay nila Omar. Sa pagpatak ng alas 11 ng gabi, nararamdaman na ng ermitanyo at nila Noli ang mga nilalang na gumagala sa bakura ng bahay nila Omar. Magamat alam na nilang nakapasok na yon, hinayaan na muna nila ito upang sa gayoy makapasok ang ibang mga kasama nito sa buong bakod nila Omar. May naisip kasi noon ang dalawang ermitanyo upang masikop ang lahat at walang makakatakas. Manong, hindi pa pwedeng bukas na lang kayo uwi. Maraming kasayahan sa gabing ito. Wika ni Manong Mondo habang kainuman ang dalawang ermitanyo. Hindi naman kami uwi sa ngayon, Mondo. Pero mamaya, lalabas kami. Para ito sa ikatahimik ng inyong lugar. Wika nito sabay sinya sa mag-ama. Agad namang naintindihan ng mga ito ang ipinahiwatig ng matanda at sumang-ayon naman ang mga ito. Makalipas ang mga oras, tumungo naman itong si Noli at Manong Duming sa may bandang labas ng kubo kung saan sila Omar. Pagkalapit nila dito, agad namang kinausap ni Manong Duming ang mag-ama. Habang si Noli, pinagmasdan ang sikat ng buwan. Mondo, Omar, sa oras na lalabas na kami mamaya, dito sa pamamahay nyo, huwag nyo nang tangkain pang sumunod sa amin. Delikado sa labas para sa kagaya nyo. Wika nito. Tumango lang naman ang mga ito, habang baka sa pagmumukha ang kaba at takot. Alam kasi ng mga ito na kapag si Manong Duming na ang magsalita, may magaganap na naman na digmaan laban sa kanilang misyon. Maya-maya pa, lumabas na rin silang apat habang naiwan ang mga kasama ni Lando at Guyo sa loob ng bahay nila Omar, habang tuloy ang kanilang kasayahan. Sa paglabas nila ng bakod ng bahay nila Omar, ay ang pagharap naman nila
sa napakalawak na farm ni Omar. Maigi na sila noong naghanda upang sikupin ang mga nilalang na namiminsala sa mga alaga nila. Kayong dalawa, Nole, gamitin niyo ang mga kilos niyong kayang magkubli sa mga mata ng kalaban natin. Kami na din ang bahala ni Carpio sa aming gagawin. Wika ni Manong Duming upang hindi sila matunugan ng mga alaga ng mga awok. Halos kalahating oras din silang nagmamatsyag doon sa paligid upang mahanap ang insaktong pagkakataon para tugisin ang mga alaga ng mga demonyong yon. Maya-maya pa, sa patuloy nilang pakikiramdam, doon na nila narinig ang pag-ugtakan ng mga tanda ng mayroong panganib sa kanilang paligid na nagkukubli. Pero nais nila itong kumpirmahin kung ano ba talaga ang itsura ng mga ito. Habang naghahanda sila Nuli, merong pumasok noon sa katanungan ng kanyang isipan kung sigbin ba talaga o ang mga alaga ng mga awok ang naroroon. Maari ding nasa paligid lang ang mga awok, gawa ng ayon kay Manong Duming, hindi pupunta ang mga ito kung wala yung nagmamay-ari sa kanila. Sa patuloy nilang pag-usad, doon na nila nakita ang mga nilalang na dahan-dahang gumagapang sa loob ng manukan. Kitang-kita nila ang mga nilalang sa bawat pagsulputan nito. At maya-maya pa, harap-harapang nakita ni Nuli ang pamamaraan ng mga ito sa pagsipsip sa mga dugo ng mga manok sa lugar. Dahil sa mga nasilayan ni Nuli, agaran din silang gumawa ng kanilang hakbang upang pigilan ang mga unlaon sa pagpasok sa kabilang area. Dahan-dahan ang isinagawa ng dalawang ermitanyo ang paghuli nila dito. Pinapaikutan nila ito habang nag-uusal ng mga pangsikop dito. Nang maghudyat na ang ermitanyo, agad namang nagpapalit anyo si Nuli at si Danilo ng kanyang birtod. Si Danilo naman, ginagamit din ito ang malalakas na sabulag niya. Nang malapit na sila dito, sa hindi malamang dahilan, nagawa sila nitong natunugan. Nagsisititigan ito sa kanila habang nanlilisik ang mga mata. Walang ano-ano. Agad dinukot nila Nuli ang kanilang mga tabak. Gawa ng ang akala nilang mga sigbin ang mga ito, ay hindi pala. Mas mabangis ito ng dihamak sa mga sigbin dahil ang mga naabutan nila ay bunaw na lahi. Ay mahalin tulad mo sa unlaon na kalimitang nahati sa itsura ng sigbin. Bawat mga paa nito ay mayroong mga nakausling buto sa likod na pinakapangunahin nitong sandata. Kung baga sa manok, yun ay bulang o tahod. Habang pinagpapaslang nila ang mga bunaw na sigbin, napakarami noong mga asong nagsisialulungan doon sa baryo. Dahil sa pambihirang kaalaman ng dalawang ermitanyo, saglit lang nilang nilipol ang mga bunaw na sigbin. Animoy mga aso noon ang mga kalaban na nakipaglaban sa mga leon. Magaman marami silang napaslang, may ilan ding nakatakas niyang siyang sinundan nila Nuli at Danilo kung saan ito uuwi. Hindi kasi malabong may pinagpupugaran ito o di kaya
isang aswang ang namamahala dito. Alam kasi nila Noli na hindi madadala ang ganong uring nilalang at uulit ito ng uulit kung kailan nila gugustuhin. Kaya't napagpasyahan nilang hanapin ang pinag-ugatan ng mga ito. Alam nilang nababawasan na nila ang bilang ng mga bunaw, pero hindi yun sapat para kay Noli at Danilo dahil magdudulot ito ng malaking kawalan sa mga magmamanok sa lugar. Sa pagsapit ng madaling araw, sinisigurado nilang apat na matunton ang kuta ng mga ito. Dahil kasi sa mga bunaw na hindi nila napaslang, pinili nilang sundan ito upang magawa nilang malaman ang lungga nito. Sa pagsunod nila Noli noon, nanatiling alerto lang sila sa buong paligid upang maging handa sa hindi inaasahang pagsalubong ng mga ito. Maniwala kayo o sa hindi, 3 bundok ang kanilang tinawid, masundan lamang ang mga nilalang. Pagtawid nila sa pangatlong sapa, doon na naramdaman ng apat na malapit na sila sa pugad ng mga ito. Upang may katuwang sila sa paglalakad, pinili nila noong sa muling pagkakataon, tawagin nila ang kanilang mga gabay. Sa paglitaw ng mantiw at tikbalang sa maitim na usok, nagwika naman yun ng, Ay, sa muling pagkakataon, tinawag niyo rin ako. Ano bang nangyari? ilang araw niyo rin kaming hindi isinama. Wika ng mantiw na gabay ni Noli. Pasensya ka na, kaibigan. May mga bagay lang kaming pinagkabalaan. Bilang mga tao pa rin. Sagot niya dito. Habang yung tikbalang na gabay ni Danilo, panay lang naman ang pagpapagaspas ng mga braso nito sa dibdib na para bang matagal na itong hindi nakaranas ng bugbog sa katawan. Ilang minuto pang pagsusunod nila sa mga bunaw. Nadapo na nga sila sa paanan ng isang pampang. Habang nilakaran nila ang lugar na yon, nakapagtatakang maraming lumot sa lugar na sobrang dulas na para bang may kung anong likido ang dumadaloy doon. Kakaiba rin ang amoy sa paligid na amoy lansa na para bang may bumabanaw na mga dugo doon. May narinig din silang huni ng isang ibong bukaw na para bang isa yung alarma ng mga nilalang dahil sa kanilang pagdating. Ilang saglit pa, naramdaman na nila ang lambot ng lupa dahil sa naramdaman ng 2 ermitanyo. Napilitan yung patigilin na muna sila pansamantala sa kanilang paglalakad. Bakit tayo hinto, Manong? Tanong ni Noli. Nang sinabihan sila ng tumigil. Gamitin mo ang iyong pandama sa lupa, iyo. Meron akong naamoy na kakaiba sa hangin. Magsihandaan kayo dahil nadapo na tayo sa lugar ng mga ngalaga sa mga bunaw. Sagot naman ng ermitanyo. Nang akmang sasabat pa dito si Danilo, bigla na lang silang natigilan nang may biglang sumugod na mga bunaw sa kanilang 4. Mabuti na lang dahil nakabantay ang tikbalang ni Danilo at nasangga nito ang mga bunaw na sumusugod. Dahil sa bagsik ng tikbalang, nagsisitalsikan ang mga bunaw sa puno. Dahil wala pa silang ginagamit na mga kargada sa katawan, kaya't nasipat sila ng manilalang na yon
Agaran din naman silang naghasihandaan upang salubungin ang iba pang mga kasama nito. Sa pagsalubong nila Noli sa mga bunaw, halos sa isang bitaw niya ng kanyang tabak sa mga ito. Tagtatlo ang nalalagas, habang si Danilo at Mang Carpio halos maligo na sa mga dugo dahil sa mga barang na nagsisiliparan na patuloy na pumipinsala sa mga kalaban. Habang si Manong Duming, sa bawat matamaan ng mga malalakas nitong tigalpo, nasusunog yun ng walang kahirap-hirap. Magamat marami na silang napapaslang, subalit nasnanaig pa rin ang bilang ng mga ito. At dahil sa sobrang dami ng mga kalabang bunaw, napilitan noong tawagin ni Noli ang kampila ng Arkanghel. Dahil sa sandatang pinalabas ni Noli, nagliliyab noon ang mga katawan ng mga bangkay na kanyang napaslang. Nang mapansin ni Nuling, hindi pa rin natitinag ang mga kalaban, pinili niyang magpapakawala ng mga inkantasyon. Galing sa libreta ng ermitanyong natutunan niya sa bundok. Nang ginawa ito ni Noli, biglang napatigil ang lahat ng mga kalaban. Dahil sa nakakabinging mga katagang lumalabas sa kanyang bibig. Nang mapatigil ang lahat, pinili pa noong kargahan ni Noli ang kargadang lakas, ang kanyang sandata. Dahil alam kasi niyang dahil sa lakas ng kanyang presensya, siya ang pagkumpulan at siya ang pagtutuunan nito ng pansin. Dahil sa naikarga na niya ang kargadang lakas, pinili na niya noong hanapin ang pinakapinuno ng mga bunaw kung sino ang nangangalaga dito. Dahil sa kakaiba niyang plano, animoy nararamdaman din ng mga bunaw ang kanyang gagawin. Kaya't ang ginagawa ng mga ito, nanatiling nagmamasid sa kanyang pagkilos. Subalit sa hindi inaasahan, may lumabas na isang matandang lalaki sa isang buka ng kuweba. Ayon kay Noli, nanlilisik ang mga mata nito habang namumulas sa dilim. May mga kilay din itong napakahaba na kulay puti at nakabahag lang din ang matandang yon, habang may balbas abot sa kanyang tiyan. Dahil dito, napatigil itong si Noli nang masilayan niya ang hawak-hawak nitong tungkod. Habang naglalakad ang matanda papalapit sa harapan ni Noli, unti-unti niyang napapansin na isa pala itong hukluban. Kaya't dahil dito, umatras ng bahagya si Noli. Dahil maaring sa isang iglap lang, madakip siya nito kapag magpadalos-dalos siya. Ano bang pakay nyo sa lugar na ito? At bakit patuloy nyo pa rin tinutugis ang mga kalahi ko? Kahit nakauwi na ito sa aming teritoryo. Sa palagay ko, gusto nyo talaga ng madugong digmaan? Wika ng pinunong huklubang awok. Tama kayo nang narinig. Ang nakaharap nila, mismo ang pinuno. Hindi ka ba natitinag sa hawak ko? Itigil niyo na ang panggugulo niyo sa baryo upang hindi na darating pa sa puntong tayo'y magkakamatayan. Ang baryong sinasalakay niyo ay baryo ng aking kadugo na malakas ang kapit sa amin.
At wala kayong karapatang nakumuha doon ng mga buhay na hayop. Wika ni Nuli sa hukluban. Pero bigla siyang napatigil nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang ermitanyo. Habang nagsasalita ng, Oh! Maaring may ginagawang mali ang taong pinipinsala nyo sa baryo. Subalit, sobra-sobra na ito kung totoosin. Sana'y sa paglisa namin, naway malinawan kayo. Hindi ito babala bagkus isa itong paalala sa inyo. Itigil nyo na ang panggugulo nyo. wika ng ermitanyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglitaw ng trabungkong baston sa kamay ng ermitanyo nang siyang ikinatakot ng huklubang awok na aswang at halos napatras ng bagya ang hukluban ng malayo nang maglabas ng kakaibang liwanag ang hawak nitong baston. Tayo na, Nuli. Wika nito habang naglalakad para na sila'y aalis na. Maging ang hukluban na pinuno hindi nakagalaw dahil sa mga nakita nito. Nang makita nila si Danilo at Mang Carpio nag-antay sa kanila, agara naman nila itong inaya para bumalik ng baryo. Maaari kasing mag-alala sa kanila ng husto ang ama ni Omar dahil ang tagal nilang nawala. Naging panatag naman ang pag-iisip ni Nuli at ng ermitanyo. Gawa ng kita nila sa pagmumukha ng hukluban ang labis na takot. Habang naglalakad sila, hindi naman maiwasang mapatanong si Nuli tungkol sa kaya ginawa yun ng mga nilalang sa baryo nila Umar dahil may sinira ang mga ito sa gubat. Nang marinig ito ng ermitanyo, huminga lang naman yun ng malalim at sumagot ng, Siguro hindi nabanggit sa iyo ng pamilya nila Omar kung bakit sinalakay sila ng ganong mga nilalang. wika nito. At doon nagsalaysay si Manong Duming. Ang tiyuhin pala nitong si Umar ay isang magmimina ng ginto sa kahit saang bundok. At ayon sa huklubang nakausap ng ermitanyo, na kaya sumalakay sila bilang ganti dahil sinira ng mga tao ang kanilang tirahan kapalit ng kayamanan. Ayon sa hukluban, pinasundan niya sa kanyang mga alaga ang lugar kung saan umuwi ang mga taong sumira sa tahanan niya. Subalit sa kasamaang palad, sa bahay nila Umar unang umakyat ang tiyuhin nito. At ito ang naging marka ng mga bunaw para paghigantihan ang pamilya. Kaya pala ganun mo na lamang pinatawad ang mga yun, Manong? Sagot ni Nuli sa ermitanyo. Oo mga iho, kaya sila gumaganti. At hindi porke ay napabilang sila sa kasamaan, ay masama na ang kanilang hangarin. May iba ding mga nilalang na napapanig sa kaliwa na pilit gumagawa ng mabuti para magbabago. Tandaan mo, iho, may karapatin din silang iligtas ang kanilang pamilya at kamag-anak. Salaysay ng ermitanyo. At ganun na lamang ang gulat nilang dalawa ni Danilo at Nuli. Dahil ngayon lang nila ito nalaman. Sa pagbalik nila sa baryo, halos mag-alas 3 na yun ng madaling araw nang siyang ipinagtataka nila Omar. Agad namang nagpaliwanag ang kanilang grupo kung bakit ginagawa nila ang mga bagay na yun.
Huwag na kayong matakot at mamomroblema, Omar. Nahanap na namin ang inyong mga katanungan. Oo nga pala, sabihan mo yung pangkat ng kapatid mo, Mondo, na huwag na silang babalik sa lugar na huli nilang miniminahan. Alam mo naman ang pangyayari, di ba? Wika dito ng matanda. Oo, Manong. Pangako. Kahit kailanman, hindi ko napahintulutan ang kapatid kong yon na muling mangalkal sa kakubatan. Pasensya na ho kayo. Sagot naman ni Mang Mondo habang taos-pusong nagpapasalamat. Di pa man pumutok ang bukang liwayway. Nagawa nang makabalik sa baryo ang pangkat ni Nuli at ang kabuong niyang grupo. Nung mismong araw din na yon, niluto ng pangkat nila Nuli ang ibang bihag nilang manok. Kaya't sa pagsapit ng 8:00 ng umaga, nakapwesto na naman ang mga kasama niya sa malaking misa sa may ilalim ng puno ng akasya. Habang masayang-masaya silang nag-inuman, puro lang naman patungkol sa kanilang pagdayo ang kanilang usapan. Pinagsalusaluhan nila noon ang kanilang niluluto habang tumatagay ng tuba. Sa pagsapit ng 12:00 ng tanghali, tuluyan na ngang magpaalam kila Noli ang magpinsang guyo na sila'y umuwi na. Bago kasi ito umuwi, sumama na muna ito sa kasayahan sa bahay nila Noli. Par, uwi na muna kami. Medyo matagal na rin kasi akong hindi nakita sa amin eh. Paalam ni Guyo sa kanya. Ang sagot naman dito ni Noli ay, "Oh, walang problema. Basta pag libre ang oras namin, pupunta kami sa bahay nyo. Pakikamusta nga pala sa mga magulang mo ha." Sagot ni Noli rito. "Ang sabihin mo kay Monica ka nang amumusta. Paligoy-ligoy ka pa eh." Wika naman sa kanyang likuran nitong si Danilo habang may bitbit na tuba. "O siya, sayo na muna ito kaibigang Guyo. Total uwi na rin ka naman eh." Nang marinig yun ni Guyo at ng pinsan nito, napatawa naman yon dahil sa pasingit ni Danilo. Oo nga naman, di ba? Sa mga magulang pa talaga ni Guyo mangumusta. Dahil sa pakulo ni Danilo, animoy nabulunan siya sa sarili niyang laway. Sa pag-alis nila Guyo, pabiro namang pinatukan ni Noli si Danilo dahil sa sinabi nito. "Oo nga Noli, ba't hindi mo nalang totohanin yung si Monica? Tingin ko pa lang dun, may gusto na yun sa'yo." Dagdag pa ni Danilo. Nang marinig ito ni Noli, bigla naman niyang hinatak sa ibang usapan ang kanilang paksa. Kaya't dahil dito, napapaisip naman si Danilo kung bakit ayaw ni Noli. O di kaya, may dahilan kung bakit wala pa rin sa isip ni Noli ang mag-aasawa. Sa paglapit nila kila Manong Duming at sa buo nilang kasama, masayang-masaya naman ang mga ito habang tuloy sa handaan at kainan. Iho, asa na ba si Guyo? Umuwi na ba? Wika ni Mang Carpio paglapit nila. "Oho Manong, dahil hinanap na raw sila sa mga mahal nila sa buhay." Sagot naman niya rito habang napapaupo. "Kanuli, sa tingin mo, anong araw na naman ang may pasabong sa ating lugar? Sama mo naman ako para naman maranasan ko ang makapasok sa Raweda." Wika naman ni Ambong na kanyang tauhan. Nang marinig ito ni Nuli,
Ngumiti lang naman siya dito habang sinasabing sa susunod nilang dadayuhing mga laban, isasama niya ito. Dahil dito, tuwang-tuwa naman ang taong yon at nang ikinasaya din ni Nuli. Simula kasi nang itinayo niya ang manukan, ni minsan, hindi ito nakasama sa kanyang mga lakad. Habang tuloy silang nag-inuman, bigla namang natigilan si Nuli nang tawagin siya ng isa niyang tauhan upang harapin ang mga panauhing dumating sa kanyang farm. Paglabas niya, agad naman niyang namukhaan ang mga taong humanap sa kanya na nakasakay sa mga kabayo. Kundi ay ang ilang tauhan ni Omar. Paglapit niya dito, agad naman siyang nagwika ng, Oh, Tunying! Anong sa atin? Bakit naparito kayo ng ganitong oras? nang marinig ito ng dalawang lalaki, agad naman yung bumaba ng kabayo at sumasagot ng, Naparito ho kami, Boss Nuli. May ipinaabot sa inyo ang mag-amang Omar at Manong Mundo. Ito. wika nito sabay abot sa 4 na bayong. Pagbukas ni Nuli sa mga bayong, hindi naman masukat ang tuwa niya. Gawa ng ang pangarap niyang linyada ng isang tandang ay nasa harapan niya mismo. Dahil dito, sunod-sunod naman niyang tinanong ang mga tauhan ni Omar kung anong kapalit nun o babayaran ba niya. Subalit ayon sa mga panauhin, binibigay lang yun nila Omar upang kahit papaano may regalo ito para sa kanya. Hindi rin nagtagal ang mga panauhing yon at kaagad ring nagpaalam na umuwi na. Kaya't ang bilin dito ni Nuli, pasasalamat para sa kaibigan niya. Nang makita ng mga tauhan niya ang mga tandang, maging ito man ay naging masaya din. Gawa ng ang lahing nakukuha niya ay hindi pala basta-basta. Bukod sa napakagandang pormahan nito ng katawan, malakas din yon sa bintahan. At ang ikinaganda pa dito, sikat yun sa lugar ng Murcia. Gawa ng kunti lang ang nakapagpadala noon. Gawa ng kunti lang ang nakapagpadala noon sa Pilipinas, galing sa lugar ng mga banyaga. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ating kwento. Oo nga pala mga kaermitanyo, may in-upload tayo kagabi na yung sumpay sa tulong ng ermitanyo sa isang sabongero, yung kay Inar. Meron na tayong part 5, 6 at saka 7. Ilalapag ko bukas ang part 6. So mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ang ating kwento, baka naman, huwag niyong kalimutang mag-like. Yun lang. Maraming salamat.